Good day mga kaibigan, it's another video na naman tayo today. Sasagutin ko lang ulit yung isa sa mga tinatanong ng ating mga subscribers sa ating YouTube channel. Kaya kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, kung meron kang gustong mga itanong, subscribe ka na muna. Then comment ka lang sa mga katanungan natin. Alright, so hindi raw ba nakakasira ang biting point kapag ginagawa natin? Hindi daw ba nasisira ang clutch? Yan ang isa sa mga katanungan ng ating mga subscriber. Well, I proudly to say na hindi po nasisira ang clutch kapag ginagawa natin ang biting point. So let me explain. Ang biting point po kasi mga kaibigan, nangyayari po yan sa clutch. Lagi ko naman sinasabi yan sa mga vlog natin. Biting point ang mga katulong sa atin para magawa natin ang control na pag-move ng isang sasakyan, lalong-lalo na sa traffic. Ang biting point ay ginagawa sa mga mababagal na paggalaw. So ano ba ang pwedeng makasira sa clutch? Isa sa mga common na pwedeng ikasira ng clutch system mga kaibigan, ito yung tinatawag natin na clutch driver. So gumagamit ng clutch kahit hindi naman kailangan. Isa pa sa mga dahilan mga kaibigan, ito yung laging nakababad yung paa sa clutch pedal kasabay ng over RPM or malakas na pagpisel sa accelerator pedal. So yan ang mga dahilan na ikinasisira ng components ng clutch. At isa pa ay yung mabilisang pagbitaw sa clutch pedal. So yun po ang isa sa mga dahilan kung bakit nasisira ang clutch. Pero kung biting point lang naman itself ang gagamitin mo, clutch lang without gas, hindi po masisira ang clutch. Ngayon ipapakita ko sa inyo mga kaibigan yung sinasabi natin na biting point, no? At applicable ito sa mga traffic, lalong-lalo na kung patag ang situation. Pwede natin gawin lang yung clutch biting point lang without pressing the gas. Clutch lang mga kaibigan, mangyayari na yan. Stop and go sa traffic. Ang footwork lang dyan ang gagawin natin. Alright, so let's say nasa traffic tayo and stop and go ang situation ng sasakyan. So example, tigil tayo dito, traffic, no? Then ang biting point, nangyayari lang yan sa first gear. Lagay natin ang first gear. So pag tinaas ko yung clutch mga kaibigan ng gradual, i-hold ko po yan. At mapapansin nyo, unti-unti pong gumagalaw ang sasakyan natin sa mabagal na paggalaw. Take note, hindi ko po binibitawan ang pako niyan sa clutch. Then pag dinipress ko ulit yung clutch pedal natin, so yung mangyayari sa kotse natin, unti-unti bumabagal hanggang sa tumigil yan. Then aangat ko ulit ng gradual hanggang dun sa pag-move ng kotse, then hold ulit ng clutch pedal. Yan. So sa pamamagitan ng gantong pamamaraan, ng gantong footwork mga kaibigan, this biting point, ay nakokontrol po natin ang sasakyan ng mabagal na pag-move, lalo sa traffic kapag stop and go. So ganun po ginagawa ang biting point. Kahit walang gas, nag-move po ang sasakyan. Sa mga nagtatanong kung applicable ba yan sa mga paahon, yes, applicable po yan. Yun naman po yung tinatawag natin na hanging brake. Yan. Kapag medyo traffic ang situation sa paahon, may tinatawag tayong hanging brake. Without pressing the brake pedal, clutch control, and additional ng ideal acceleration, so kaya natin kontrolin yung pag-move sa paahon kahit traffic yan. But hindi ko ito nire-recommend sa mga new drivers yung hanging brake dahil napakadelikado pa ito sa mga paahon. Baka mamaya bigla kayong hindi nyo makontrol ang sakyan nyo, biglang umatras. So pag-uusapan natin yan in the next video mga kaibigan. Hopefully nakatulong po sa inyo ang video na to, especially dun sa mga nagtatanong regarding sa clutch biting point. That's it. Bye bye.